Atong Ang. Ito na. Ano nga ba yung issue ni Chavit at ni Atong Ang? Sabi dito mga kababayan ni Chavit, kung hindi mabibili ni Atong Ang mga witness, talagang makukonvict si Atong Ang. Ito, Chavit, according dito sa Abante, anong tawag dito? Una sa balita. DWER 1494 Abante Radio. Ayan. Sabi dito, mga kababayan, Chavit kumanta sa mga missing sa bungero. Atong tagilid, Gretchen lulusot sa kaso. Bakit nga ba? Sabi dito, malaki ang posibilidad na mahatulan ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa issue ng mga missing sa bungero kapag hindi umatras ang mga testigo ayon kay dating Ilocosur Luis Chavit Singson. Sa interview ng programang At the Forefront ni Attorney Karen Jimino ng Bilyonaryo News Channel, naniniwala rin si Singson na walang kinalaman ang dating aktres na si Gretchen Barreto. Although nakikita naman sila na magkasama palagi sa sabong, but I don't think nakasama naman sa mga nangyayari si Gretchen. Wika ni Singson, I believe in the investor lang si Gretchen. Sana Ang at Barreto ay ituturo ng testigo si Julie Dondon Patidungan alias Totoy na may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Sinabi ng testigo na ang mga sabungero ay inilibing sa Taalik habang ang ay isinusunog, no, at ibinaon sa lupa. Depende sa mga ebidensya, kung mga witness, kung hindi mag-back out, makonvict talaga yan. Di ba? Sabi ko sa inyo. Kung hindi mabili ni AA ang mga witness, isa na si Dondon Patidungan, makonvict daw talaga si Atong. Kung hindi mabili kung hindi niya makuha. Nako, kahit si Dondon Patidungan, kahit operan po ng 1 billion yan, hindi babaliktad yan. Buhay na niya nakataya dyan. Yun ang sabi ni Chavit. Depende sa mga ebidensya. Yung mga witness, kung hindi mag-back out, makonvict yan. Pero karamihan dito sa Pilipinas, ang napapansin ko, we have good laws, but the implementations are bad. Maski na tama ka, babaliktad yan sa hustisya Pag natalo ka or nanalo, aakyat ka sa itaas, nababaliktad pa din. Dapat ma-review rin ng mga batas, madisiplina rin ang judge natin. Giit ni Singson. Yun ang sabi ni Singson, mga kababayan. Yun ang sabi niya. Hindi nyo ba naisip? Kahit nga daw nanalo ka, mababaliktad pa rin. Kaya nga kailangan daw disiplinahin itong mga judge. Isiniwalat pa nito na noong administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada, napagalitan na si Ang dahil sa pagkasangkot sa illegal gambling. Bagamat legal umano ang sabong sa bansa, ang pagkawala naman ng mga sabungero ay isang seryosong issue. Kasi paano hindi maligal? Kasi ganito, paano hindi maligal ang isabong? Ito mga kababayan. Paano hindi maligal ang isabong kung si Digong naman, ang... Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. In a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Kaning isabong gives government 642 million ang buwan. In 1 year, it gives the government billions. It's not the fault of the management o kanang nagsabog na. It's the fault of evil men. Sayang wala tayong pera. We're short of money. Kaya ako, pumayag na, patay sa pugo. Ako, I will admit that talagang binigyan ko ng imprimatur. And the only reason is, sabi ko nga, because it gives income to government. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera. Diba? Kaya nga lumakas ang loob nitong Pogo na ang daming pumasok dito sa Pilipinas na mga undocumented Chinese at mas matapang pa ang Chinese kaysa sa totoong Pilipino kasi nga nagbabayad daw sila ng malaki
Oh, kaya nga okay lang bumarel, okay lang pumatay, okay lang mag-torture kasi nga milyon-milyon naman ang binayad ng Isabong at Pugo. Kasi prioritize daw ni Digong at ginawa niyang legal ang mga illegal sa China. Oh, 'di ba? Kaya nga sabi ni Chavit Singson, napagalitan na daw ito si AA ni Erap noon dahil sa illegal gambling. Walang magawa ang presidente kasi bakit? Legal naman ang Isabong. Kaya sabi ko sa inyo, saan nga ba napunta itong milyon-milyon na binigkas ni Digong? Yung binayad ng Pogo at binayad ng Isabong. Saan ba ito napunta? Bakit napakalaki ng utang na iniwan niya? 'Di ba? Mga kababayan, mas maniwala ako malaki kasi lagay kay Duterte. So kahit illegal na, okay na basta pera ang usapan. Yes, Tita Sepsi, ganyan ang administrasyong Marcos. Okay lang pumatay, okay lang magbaon doon sa Taal Lake, okay lang kidnapin ang mga sabongero kasi nagbabayad naman daw ng 640 million a month, billion a year. Itong Pogo, nagbayad ito ng 200 billion a month. Kaya nga okay lang na magkaroon tayo ng mayor na totoong Chinese. Kaya nga bakit hindi daw gawin nating province of China ang Pilipinas? Pinasok ni Digong si Alice Go. Tignan nyo ang totoong pangalan, Guo Huaping. Gumamit ng peking pangalan, tumakbong mayor ng Bambantal, Tarlac, naging mayor. Saan ka pa? True-blooded and Chinese national naging mayor. Tapos saan pa kayo? Yung ating economic advisor, pure Chinese, si Michael Yang. At si Michael Yang pa, na isang drug lord, naging economic advisor. Only in the Philippines yan. Ay, Diyos mio Marimar, mga kababayan. Napakasaklap, Kuya Eddie. Napakasakit, Kuya Eddie. Yung Pogo, nagbayad sa pagkur, ang pera diretso sa pagkur yan. Because it give us 2 billion a month. Yung Isabong, hindi ko pinatigil yan kay kailangan ng Pilipinas ng pera. Saan mo hanapin yung 600 million a month? Alfred, ako baliw. Mas baliw si Digong, kaya nga nakulong sunod, mga kababayan. Eto pa, Digong pa rin. Huhulihin yan. Tandaan ninyo, mga kababayan. Siyempre, unang gagawin yan sa hearing sa September, unang tanong, totoo ba na ikaw si Digong? I am Rodrigo Roa Duterte. Yes, siya nga, napatunayan. Totoo ba na nag-utos ka? Correct. Very correct. Yes, pumatay ako, 6 or 7. Ako ang nag-utos dyan. Either legal or illegal, akin yan. Pangatlo, sino-sino ba ang inutusan mo? Yan si Bato. Miyembro ng death squad yan. Yan yung sunod-sunod sabi ni Inday, kung ako, patayin nyo yan. Pero pag si Inday, bakit buhay pa yan? Yan lahat mga sinasabi ni Digong, isa-isa yan. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, lahat ng sabihin ni Digong doon, yan yung sinasabing 16 hours of audio and radio, audio and recording video. 16 hours. Lahat yan, lalabas yan. Unang tanong yan, sa hearing, ikaw ba ay, actually tapos na yung, totoo ba na si Duterte yan? Di ba? Tinanong siya, I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Totoo yun, siya nga, kilalang kilala. Presidente ng Pilipinas, sinakay ng private jet, kinulong. Pangalawa, pagdating sa September 1, totoo ba na ikaw ang nag-command? Yes. Very correct. True. Correct talaga. Wala kang alam because guilt is personal.
Totoo ba na pumatay ka? Yes. 6 or 7. Totoo ba na inutos mo na kumbinsihin ang mga adik na manlaban para may rason kayong patayin? Yes. Either legal or illegal, akin yan. Di ba? Sinabi lahat ni Digong yan. Pangalawa, sino ang inutusan mo? Yan si Bato. Miyembro ng death squad yan. Ito, ipakita ko sa inyo ha. Sabi ko sa inyo, si Bato ang sunod na hulihin dyan. Ito ha. Mga kababayan, ay Diyos mio Marimar. Ito na. Bato, membro ng death squad. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi nyo may tanggi yan. Fix man, mamatay man ako. Hindi ako membro ng double death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senador De La Rosa. Death squad rin yan. Ano? Fix man, mamatay man ako. Hindi ako membro ng double death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senador De La Rosa. Death squad rin yan. Tapos sasabihin ninyo, hindi si Bato kasali. Yan ang tunay. Lahat ng sinasabi ni Digong dyan. Ito pa, mga kababayan. Ito pa. Ay, nako. Ito Hindi nyo may tanggi to, mga kababayan. Sandamakmak ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadcom. Inamin niyang may mga pinatay siya at meron daw talagang reward system sa drug war. Nagbabalik si Marian Enriquez. Diba, Tita Sa Sepsi? bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing, may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. Marami. Mga 6 or 7. In one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Sabihin ninyo ngayon pagdating sa hearing sa September, hindi totoo yan. Lahat ng bibig kasi ni Digong dyan, kung ano man ang sinabi niya doon sa Senado o sa Kongreso, lahat yan ilalabas, ipapasa nila yan. Almost 16 hours audio and video footage ng mga sinabi ni Digong. Lahat yan lalabas doon. Itatanggi pa niya na hindi siya yan. So, ibig sabihin, magkaiba ang mukha niya ngayon kaysa sa nagsasalita siya sa Senado, sa Kongreso. Continue. Ang problema, may tinamaan na 2 civilian. yung Nagluluto. Sinadya ko talagang patpatayin. Sinadya ko talagang patayin. Putang ina. Yun lang, mga kababayan. Wala na ako ibang sabihin. Kasi actually, mga kababayan. So, yun. Sunod, mga kababayan. Ito na. Dito tayo kay Chabit at kay Atong Ang. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, bahala na lang kayo mag-isip. Memorize ko yan. Sa tagal-tagal kung kinontent yan, araw-araw, halos hindi ko ma-memorize. Kahit pa mag-circo balintong, kahit makapikit ako din, alam ko yung mga sinasabi ni Digong Sabi ko sa inyo, susunod-sunod na yan. Antayin ninyo, pagkatapos ng first trial ni Digong sa September, kapag hindi niya na ipanalo yan, lahat ng mga question doon, pag hindi niya na ipanalo, sunod-sunod nang arestuhin yan. Si Bato, si Bongo, si Albayalde, si Danao, si Sara, siyam na redacted. Ito tandaan ninyo. 9. Ito bago natin anuhin. Ito, 9 redacted ICC warrant. Ito bago natin i-shift diyan kay sa patas. Bakit? President Duterte has withdrawn. Sa usapin pa rin. Una, ang sinabi... Hoy mga unggoy, wala akong pakialam sa inyo. Kulungin man ninyo ako gawain ko. Everything, lahat gawain ko para sa bayan ko. Gawin nyo para sa bayan ko. Putang ina, yumaman ka. Yung bayan mo naghirap. Patunay, ba't kayo yumaman? Pagkano bayad ninyo ngayon? Kalahating bilyon na.